ang pagkakatrap ng Apostle of Itarim sa bangin na ginawa ni Soho. At mukhang dito na kaya mabibisto ang Apostle of Itarim mga lads dahil lahat ng S-Rank Hunter ay pumanig na para kay Soho. Ngunit bago nangyari ito, isang matinding laban muna ang naganap na hindi mo talaga aasahan, kaya huwag na nating patagalin pa. Let's go! And please like and subscribe sa ating YouTube channel mga lads at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat! Nagsimula ang chapter na ito kung saan napatanong sa sarili si Woo Jinchul kung bakit na-regain niya ang kanyang alaala sa nakaraang buhay. Kaya naisip niya na baka alam na ni Song Jinwoo na aalis siya sa mundong ito at iiwan sa kanya ang posisyon balang araw dahil darating ang kaguluhan sa mundo dulot ng kataklysm para sa paparating na digmaan at para kay Soho na siyang lumalaban mag-isa. Muling sinabi ni Woo Jinchul sa harap ng mga S-Rank Hunter, "Soho, maaari bang patunayan mo ang sarili na isa kang inosente?" Seryosong napatitig si Woo Jinchul habang si Soho sisimulan na sana niya ang pagsasalita ngunit biglang lumapit itong si Choi Jung-in kay Woo Jinchul at sinabing, "Chairman, sa tingin ko, hindi ito ang tamang lugar para pag-usapan na siya ay isang inosente." Dagdag pa ni Choi Jung-in, si Soho ay may history sa pagtakas at kahit pa tumakas siya para iligtas ang mga tao, kailangan pa rin niyang panagutan ang aksyon na kanyang ginawa. Kaya naisip ni Jinchul na ito talaga ang inaasahan niya. Ang pinakamalaking balakid sa lahat ay itong si Choi Jung-in. Patuloy na ipinaliwanag ni Choi Jung-in na nilinlang ni Soho ang Hunter Association gamit ang false registration at sumali pa siya sa bawat raid parties na may kinalaman sa Star Powder at higit pa doon, siya ang nagpatay kay Lee Min-song. Samantala, bigla namang sumigaw sa galit itong si Lim Taegyo na sa lahat ng sinabi ni Choi Jung-in, dapat ang sentensya ni Soho ay napagdesisyonan na, kaya kailangan nila itong arestuhin. Napatingin si Woo Jinchul kay Soho at napaisip na tama ang desisyon ni Choi Jung-in. Sa lahat ng aspeto na sinabi nito, dapat nilang arestuhin si Soho. Subalit alam niya na may dahilan si Soho kung bakit ginawa niya ang lahat ng ito. Kaya sinabi niya sa sarili na kahit mawala pa ang lahat ng tiwala na itinayo niya sa mahabang panahon, kailangan pa rin niyang pumanig kay Soho anumang mangyari. Sinabi ni Woo Jinchul, si Soho ang unang dumating sa lugar na ito at iniligtas kaagad niya ang mga sibilyan. Kung aarestuhin siya ngayon, masyadong mabigat ang parusang yon. Biglang napaisip si Choi Jung-in. Kilala niya na ang chairman na si Woo Jinchul sa mahabang panahon. Subalit ito ang unang pagkakataong nakita niyang gumawa ito ng maling desisyon. Kaya nagtataka talaga si Choi Jung-in kung bakit hindi nakikita ng chairman na si Hunter Lim Taegyo ay handa ng lumaban sa moment na to. O baka mayroon pang ibang rason kung bakit niya pinapanigan si Soho kahit darating pang puntong makakaharap niya ang Guildmaster ng Reaper Guild. Biglang nagsalita si Soho na napawikang wala na dapat kayong pag-aawayan pa, na makikitang umapaw lang naman ang matinding mana ng ating bida mga lads at napasabing patutunayan ko sa inyo na ako ay isang inosente. Medyo mapanganib nga lang ang paraan na ito, kaya napasigaw nga itong si Woo Jinchul na teka muna, huwag mo munang gawin yan Hunter Song Soho. Habang si Lim Taegyo ay handa ng pakawalan ng kanyang naipong galit na kanina niya pa pinipigilan kung saan kaagad niyang ikinasa ang magic arrow upang magbitaw kaagad ng atake at sinabing, "Ano sa tingin mo? Patatakasin kita?" Biglang pinakawalan ni Lim Taegyo ang napakabilis na atake kung saan rektang tumama kaagad sa balikat ni Soho sa sobrang bilis na talagang wasak ang damit niya nang tinamaan siya ng atake. Habang si Yunho naman ay kaagad lumapit kay Soho sa sobrang pag-aalala, ngunit ipinakitang sikretong pinakawalan ni Soho ang shadow galing sa kanyang paa na nagpadilat sa mata ni Lim Taegyo. Gulat na gulat si Lim Taegyo sa kanyang nakita dahil may bumaon na parang sharp object na shadow sa tiyan niya. Subalit ito pala ay ang Shadow Dungeon Key kung saan pumasok lang naman sa isipan ni Lim Taegyo ang lahat ng mga alaala na parang nag-slideshow sa utak niya na siyang nagpatigil ng kanyang paggalaw at nagpadilat ng kanyang mga mata nang nakita ang mga nakaraan na talagang hindi niya inaasahan. Biglang napaupo si Lim Taegyo na parang hindi niya nakayanan ang lahat ng mga alaala. Ngunit si Miho at Choi Jung-in ay nag-aalala na kung ano ang nangyayari ngayon kay Lim Taegyo. Samantala, tumagas naman ang dugo ni Soho sa balikat kaya napilitan si Bero na lumabas at napatanong kung tama bang susubukan ni Soho na ibalik ang lahat ng alaala ng mga S-Rank Hunter.
Napangisngis sa sakit ng ating bida at napaisip na kapag ang isang hunter ay parehong nabuhay mula sa ira ng kanyang ama at naibalik ang kanyang nawawalang alaala, maiintindihan nito ang lahat ng kanyang sasabihin. Kaya upang mangyari yon, biglang nawala si Soho sa harap ni Baek Yunho at Jinchul na siyang napansin kaagad ni Choi Jong-in ng matinding presensya na biglang lumitaw sa harap niya na makikitang lumipad lang naman si Soho sa itaas sa harap mismo ni Hunter Choi at napasabing, dapat kailangang maibalik rin ang alaala mo, Choi Jong-in. Subalit, biglang lumiyab ang napaka-massive na apoy sa posisyon ni Soho na makikitang nagmimistulang ipo-ipo lang naman ng apoy na pinakawalan ni Choi Jong-in sa sobrang lakas. Kaya napasigaw itong si Yunho kay Soho sa pag-aalala. Hindi nagpakampante si Choi Jong-in kung kaya't itinuon niya talaga ang kanyang kamay sa apoy dahil hindi siya makapaniwalang bigla itong umatake at tama nga ang sinabi ni Lim Tae-gyo, talagang mapanganib si Soho. Ngunit bigla na lamang ng dilat ang kanyang mata nang nakitang tumagos si Soho sa apoy na ginawa niya at naghanda lang naman ito ng mabilisang atake na kahit may iniindang sugat, sinabi pa rin niyang pakiusap, maabot ko lang sana. Biglang tumama ang matinding sipa ni Miho na talagang accurate nitong pinatamaan ang sugat ni Soho sa balikat. Habang ang Apostle of Itarim naman ay sumabay din pala kay Miho, isang matinding sipa sa sikmura mismo ng ating bida. Hindi kinaya ni Soho ang dalawang atake, kaya tumalsik siya at napasukan ng dugo. Ngunit si Choi Jong-in ay bigla na lamang nanigas dahil bumaon pala sa kanyang dibdib ang Shadow Dungeon Key. Kaya parang libro lang naman na binuksan ng mga laala na nag-pop up sa kanyang isipan, mga laala mula sa nakaraan na ni minsan hindi niya sukat akalaing may ganito pala sa nakaraan. Biglang napaupo si Choi Jong-in, kaya si Miho ay nag-aalala na para sa Guildmaster, habang si Soho ay napaupo na lamang sa gilid at sinabing, tapos na, ginawa ko na ang lahat. Ngayon, ang tanging natitira na lamang para sa akin ay ang maghintay. Kaya hindi na nakapagpigil pa itong si Miho na napasabing, siraulo ka ba? Na makikitang susuntukin na sana niya si Soho, ngunit biglang nagsalita si Lim Tae-gyo na napawikang, ano ang mga alaala na to? Kung saan nang dilat ang mata ni Lim Tae-gyo habang tumutulo, hindi lang pawis kundi ang napakaraming luha. Napatanong si Lim Tae-gyo sa sarili kung isa ba itong skill, ngunit ramdam niya talaga na naaalala niya ang mga nawawala niyang alaala. Habang si Choi Jong-in naman ay napasabing, so nakalimutan ko talaga ang lahat ng mga ito, buong panahon. Nakakatawa naman na makikitang bumaha na rin ang mga luha ni Choi Jong-in na napasabing, maaari mo bang sabihin mismo kung ano ang ginawa mo, Hunter Song Soho? Tumayo ang ating bida kahit nahihirapan at sinabing, sa wakas, gumaan na ngayon ang loob ko dahil finally may makakausap na rin ako. Sinabi ni Soho na ang lahat ng mga laalang ito ay mga memories ninyo bago nagkaroon ng reset ang mundo. Kaya nagulat ang dalawang S-rank hunter kung anong reset ang ibig sabihin ni Soho. Ipinaliwanag ng ating bida na ang mundong ito ay minsan nang dumaan sa isang reset upang mapanatili ang kapayapaan hanggang sa dumating at nangyari ang kataklysm. Nilinaw ni Choi Jong-in kung bakit na-reset ang mundo at dito niya na-realize na napasabing, huwag mong sabihing may kinalaman dito si Song Jin-woo. Kung kaya't namanghanga itong si Soho kay Choi Jong-in dahil hindi niya akalaing na-mention kaagad ang kanyang ama sa mismong sandali na nabawi nito ang kanyang alaala, habang ang Apostle of Itarim ay parang naguguluhan kung sino kaya ang ama ni Soho. Sinabi ng ating bida na wala naman talaga siyang alam patungkol sa kanyang ama bilang hunter. Ang naaalala lang niya ay lagi nitong pinapasan ng lahat na mag-isa. At kahit sa mga oras na ito, ang ama niya lang ang mag-isang pumipigil ngayon sa mga puwersa na gustong sumakop sa mundo mula sa kalawakan. Kaya nakikipaglaban siya ngayon sa mga invader mula sa kalawakan upang tulungan ng kanyang ama. Napaduko lang na nakikinig sa kwento si Lim Tae-gyo nang na-realize na kahit hindi ka panipaniwala at nakakatawang pakinggan ng mga sinabi ni Soho, ngunit sa hindi malamang dahilan, naiintindihan niya ang mga sinabi nito. Habang si Choi Jong-in naman ay napaisip na kung totoo ang lahat ng mga laala na dumadaloy ngayon sa kanyang isipan, hindi malayo ang mga sinasabi ni Soho sa katotohanan base sa mga nagbalik niyang alaala.
Nag-step forward si Chairman Woo Jin-chul at sinabing ang lahat ng mga sinabi ngayon ni Hunter Song Seoho ay totoo dahil siya mismo ay isa ring hunter sa nakaraang buhay. At ito yung rason kung bakit kaagad siyang lumikha ng Hunter Association nung nangyari ang kataklesem. Kaya sobra siyang nagpapasalamat sa lahat ng mga laala niya nung siya ay isa pang hunter sa nakaraang buhay. Kaya inimungkahi niyang makinig muna silang lahat sa sasabihin ni Seoho. Sinabi ng ating bida na pagkatapos nun, nagkaroon siya ng mahabang pag-uusap kasama ang mga hunter na kakabawi lang ng kanilang mga alaala. Kaya dito naliwanagan si Choi Jong-in sa invasion ng Outer Gods or Itarim, ang Apostle of Itarim na currently nandito ngayon sa Earth at ang stimulant na star powder na ikinalat pala ng Apostle of Itarim. Kaya hindi maipaliwanag ang nararamdaman ng dalawa na karamihan sa mga insidenteng nangyayari hanggang ngayon ay may kinalaman pala sa tinatawag na Itarim. Kung kaya't sinabi ng ating bida, oo, ang lahat ng ito ay kagagawan ng Apostle of Itarim at dito na-realize ni Lim Tae-gyo na kaya pala ito ang rason kung bakit namatay si Lee Min-song. Uminom si Seoho ng healing potion at napatanong nga itong si Jin-chul kung bakit ngayon lang ito sinabi ni Seoho. Kaya ipinaliwanag ng ating bida, inisip niya kasi na kapag malalaman ng Apostle of Itarim ang kanyang tunay na pagkatao, magiging kahinaan siya ng kanyang ama. Kaya nakapag-decide siya na huwag munang magpakita hanggat hindi sapat ang lakas niya. Kaya biglang sinabi ni Jin-chul kay Seoho na kung ganun, isa ka ring hunter na may kakayahang mag-level up katulad ng iyong ama, tama? Kaya nagkatinginan nga itong si Lim Tae-gyo at Choi Jong-in dahil mukhang wala silang alam patungkol dito. Bigla namang lumapit si Hunter Choi kay Seoho na parang bata para sabihing si Hunter Cha-hae-in ay naging parte din ng Hunter Guild na sobrang kinagulat ng ating bida nang nalamang isa rin palang hunter ang mama niya. Habang itong si Lim Tae-gyo ay napaduko na lamang at tumalikod na parang ipinakitang nahiya siya sa ginawa niya. Samantalang ang Apostle of Itarim ay napatitig lang na napasabing napakatapang ng hakbang na ginawa mo, Seoho. Napaisip ang Apostle na kung mas malakas lang siya ngayon, sigurado siyang hindi maganda ang naging desisyon ni Seoho dahil ipinakita nito ang sarili kahit wala itong kaalam-alam kung sino siya at ano ang kanyang identity. Ngunit napaisip ang Apostle na baka inisip ni Seoho ngayon na kaya nitong lumakas ng mas mabilis kaysa sa kanya. Sinabi ng Apostle na si Seoho ang isang taong kapag nakapagpasya na ay wala na itong takot at matatag na sumusulong. Sigurado siyang si Seoho ang isa sa pinakamalaking banta na makakaapekto sa paparating na pinakamalaking digmaan kaya hindi niya ito hahayaang kumilos na naaayon sa gusto nito at kailangan na talagang dumating kaagad ang sunod na fragment. Samantalang napakamot naman sa ulo itong si Baek Kyun-ho na napasabing sumaganda naman at naayos na ang hindi pagkakaunawaan nila patungkol kay Seoho. Pero bakit hanggang ngayon hindi pa rin niya alam kung ano talaga ang tunay na nangyari? Kaya sinabi na lamang ni Seoho na siguro nakakalito talaga kung hindi mo alam ang buong konteksto at bigla niyang naisip na kung ganun, bakit kaya hindi niya sinuri ang mga laala galing sa nakaraang mundo kung saan parang binagsakan ng gravity ang Apostle of Itarim nang narinig ito kay Seoho at sinabi pa nitong what if susuriin ko ang mga laala ng mga taong nandito ngayon. At dito lang nagtatapos ang chapter na ito mga lads. Huwag mo sanang kalimutan mag-like, comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat!